Inalmahan ng Malacanang ang nag-viral na video sa social media na umano'y pagbebenta ng 20 pesos na halaga ng per kilong bigas na sinasabing naninilaw at may kalumana. Binigyan din ng palasyo na fake news ito dahil hindi pa nagsisimulang magbenta ang pamahalaan ng halagang 20 pesos kada kilo ng bigas. Hindi pa nagsisimulang magbenta ang pamahalaan ng 20 pesos per kilo na bigas. Pero yung mga DDS nagbenta na ng pangit na bigas. At binidyo nila para may pang reels lang. Dahil gusto nilang mag-viral, gusto nilang engagement, gusto nilang makarami ng followers. Pero maling paraan. Yan, pinagbigyan na kayo, nag-viral na kayo. Yun yung kinontent ko noon ha. Kinontent ko po yun. Nung nag-viral, minessage ko yung nag-content. Kinontent ko rin yun. Binura yung video. Huli na po ang lahat. Sorry ka na lang. Yan kasi content pa more. Diba? Yan yung napala. Tatanga-tanga kasi. At ito'y magsisimula pa lamang sa Visayas Region. At kung maalala ninyo, kamakailan pinuna ni Vice President Sara Duterte na tila huli na para gawin o may sakatuparan ang pangako ng Marcos administration dito ho sa murang bigas sa kasagsagan ng kampanya at pagsadsad umano ng ratings ng kanilang mga senatorial candidates. Eden Santos sa balita. Yan yung kinontent natin ha. Sinong nakaalala niyan? Kinontent natin yan. Taas ang paa. Yan yung kinontent natin. Yung maduming bigas. I think 3 days ago siguro. Kinontent po natin yan. At alam ko kung sino yung nag-content niyan. Kilala ko. Sinong nakakita nito? Kinontent natin yan. Yung maduming bigas. Na yan. Press 1. Taas yung patuloy. Hindi pa nga nagpapalabas yung gobyerno ng bigas na binibenta nila. Nauna na kayo. Si Heidi AC. Si Nora. Si Magnanimous. Ang daming sa kinontent natin. And then, pagkatapos ko pong i-content ito, minessage ko siya. Sinend ko yung link sa kanya patungkol sa content ko. And then, after ilang oras lang, binura niya. Huli na yung lahat. Yan yung napala. Kaya kayong nasa Facebook na nagpapakalat ng fake news, yung mga mata namin nasa inyo. Pag nakakita kami ng mali, i-content namin yan. Pag nakita ng media yan, yung kino-content namin, ibabalita nila yan, patay kayo. Nako. Kasi tayo po, tumutulong po tayo sa gobyerno. Anong tulong? Sa pamamagitan po ng pagbarubal dito sa mga fake news na to. Kasi kung patulog-tulog lang po tayo, hindi po natin kinontent yun, wala po, hindi po mapapansin yun. Marami pang nag-content ng mga kasamahan nating mga PBBM vloggers. Kaya nga nakita ng ating gobyerno na, eto pala yung seryoso pala tong usapin na to. Pinag-uusapan ngayon at grabe, nakakasira ito sa gobyerno. Kaya ayan, lumabas po sa mainstream media. Diba? Na-screenshot na yan ni BPM. Yung pangalan niya, picture niya. Post pa more. Engagement pa more. Engagement pa more. Viral ngayon sa social media ang umano'y 20 pesos kada kilo ng bigas. Sa press briefing sa Malacanang, mismong si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang nagpakita ng nasabing viral video. Kapuna-puna na naninilaw na at luma ang bigas. Ang ibig... Yan na. Tinitingnan na ngayon kung sino yung nagko-comment.
Nag-comment din ako dyan eh. Oh? Ayan si, fake news yan. Yan yung 20 pesos na ibinebenta ng government sa Visayas ay ani ang mga magsasaka natin. Kaya siguradong maayos ang bigas. Yan, dyan ako nag-comment. Sino nga, alamin ko yung pangalan nun na. Andito yun eh. Gusto niyo malaman kung sino yung pangalan na nag-post? Gusto niyo malaman? Nandito po yun. Hahanapin ko po para sa inyo. Kasi hindi po natin hahayaan yan. Yung pagmumuka nung lalaki na yan, ipapakita ko po sa inyo yung pagmumuka ng pangit na kutong lupa na to. Ito po yung kanyang pagmumuka. Pagmasdan nyo po yung kanyang pagmumuka dito. Yan. Brightness. Yan, siya po yung nag-post. Ayan yung kanyang pagmumuka. Viral ka ngayon. Napansin ka na ng Malacanang. Napansin ka na ng Malacanang. Congratulations! Congratulations! O, sino naman yung kanyang pangalan? Ano naman yung pangalan niya? O, sige, tingnan natin kung ano yung pangalan niya. Ito po yung kanyang pangalan. Okay? Ang pangalan niya po. Wait lang. Itong ads naman talaga. Ang kanyang pangalan ay wait lang. Ang kanyang pangalan ay si Ruel Alpeche Jaba. Ayan anuhin lang natin. Brightness. Yan. Yan yung pangalan niya. Nakikita nyo? Screenshot nyo na lang. Yan, screenshot nyo na lang. Siya po ang nag-post niyan. At nung minessage ko po siya, dahil kinontent po natin, binura yung kanyang upload. Pero huli na yung lahat, boy. Huli na. Huli na yung lahat. Promise. Pinag-uusapan ka na ngayon ng buong bansa dahil sa ka-fake newsan mong animal ka. Siya po ay OFW. OFW po siya. Ngayon, anong mangyayari sa kanya? Pag ito yung nalabasan ng warrant of arrest, anong gagawin sa kanya? Pag uwi niya ng Pilipinas, dadamputin po siya. Yan po yung sabi ng NBI. Mary Joy Candido, shoutout po Yan yung sabi ng NBI. Pag ikaw, OFW ka, at magkaroon ka ng warrant of arrest dito sa Pilipinas, dadamputin ka pagbaba mo pa lang ng airport. Parang digong lang yung eksena. Ngayon. Buti nga sa'yo. Diba? Yan yung napala ng puro engagement yung nasa utak. Puro pagpapasikat. Palpak naman. Wait lang, bigyan ko ng jacket itong isa nating si June. Si June, ayan. Shout out sa'yo. Ayan, tuloy natin. Daw sabihin nito ay parang nguyain nyo, inyo na yan. Pinapakita po yung halaga na 20 pesos na ang pinapakita sa taong bayan ay ito ang bigas na sinasabi sa proyekto ng Pangulo. Unang-una po, that's fake news. Disinformation. Ang viral video ay kumalat sa social media pagkatapos ng budol statement ni Vice President Sara Duterte kasunod ng anunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nasa abroad yata yun. Yes, nasa abroad po. Sisimulang magbenta ng 20 pesos na bigas sa Visayas Region. Inihayag din ng Vice Presidente. Ako po, pag may fake news sa Facebook, kinukontent ko po yan. Kinukontent ko. Hindi lang naman ako nagko-content, marami po kami. So, mapapansin talaga ng gobyerno. Diba? Ang kanyang pagdududa na ang ibebenta na 20 pesos na kilo ng bigas ay hindi pang tao, kundi pang hayop. Idiniini Castro na wala pang inilalabas na 20 pesos na bigas sa merkado. Hindi pa po nasisimulan ang paglabas ng bigas na ibebenta sa market at sa kadiwa. Patungkol po dito sa proyektong ito. Hindi pa nga nakikita. Wala pang nakikitang bigas na ibebenta. Pinipintasan na. Pinipintasan na pang hayop. Hindi nyo gayahin yung yung kinontent ko kahapon?
na sinusuportahan niya yung gobyerno. Anong ginawa niya? Siya mismo. Kasi may mga palayan po sila eh. Siya mismo nagbenta ng bigas 20 pesos per kilo. Sa kanya po yun. Ani po nila yun. Ginawa niya po yun dahil sinusuportahan niya yung gobyerno. Dapat ganon. Suportahan natin yung gobyerno. Hindi maninira ka. Ha? Sa kabila naman ng pagtiyak ni Castro na hindi pa nagsisimulang maglabas ng 20 pesos na kilo ng bigas ang Marcos administration, isang Jacqueline Silverio Ordanza ang nag-upload sa SOCMED na nagbebenta ng 20 pesos na bigas sa bahagi ng Alaminos, Pangasinan. Ibinigay pa mismo ng uploader ang address kung saan maaaring makabili ng 20 pesos na bigas. Para pinakaantay ng lahat at hindi kayo sa Milanes Rice Feeding Murang Bigas. Hindi na rin binigyan ng pagkakataon ni Castro ang media na magtanong kung inimbestigahan muna ang nag-upload ng video ng 20 pesos na lumang bigas at kung ito ba ay joke lang para sa mas mataas na views. Kita kasi sa video na may nakalagay na ukay-ukay rice. Mag-ingat po tayo, lalo-lalo na po, na pinakita po ni Senator Tolentino ang halaga sa isang cheque. Para sa mga keyboard warriors. So dito po mag-ingat po ang mga Pilipino dahil ang ibebenta po na bigas ayon sa mga authorized outlets. Mag-ingat po tayo sa fake news peddlers. Sinisira ang proyekto, sinisira... Ito po siya, oh. Ito siya. Ayan. Yan yung pagmumuka ng nagpakalat ng taking na yan, ng maduming bigas na yan. Oh. Oh, yan. Yan. Pag uwi mo, boy, babatukan talaga kita. Putong lupa ka. Grabe ka mga kapang fake news. Okay, na-content pala natin to 4 days ago. Ayan, oh. Ayan, oh. 4 days ago. Na-content natin yan. Yan yung pangalan niya. O, diba? Tapos, binura niya yung kanyang content at I think binlock ako. Naka-block na ako. Binlock na ako ng kulangot na to. Wala na, hindi ko na siya ma-message. Naka-block na po ako sa kanya. Bakit mo ako ibablock? Kinontent lang naman kita. Ha? Ang masama ba yung loob mo sa akin? Itong Facebook niya na to, ano na lang to, lumang account niya to, lumang account. Pero yung main account niya na pang-upload niya, mga pang-reels niya, wala na, binlock na po ako. Bakit mo ako i-block? Di naman kita minura dun. Ha? Dinsable TV, shoutout po ha. Support po natin yan si Dinsable TV 2.0 mga pre. Sumusuporta po din po yan sa katotohanan, sa administrasyon. Basta nasa tama lang naman ay sinusuportahan po niyan. Bakit mo ako binlock? Diba? Kung talagang kung talagang tao ka, ha? Huwag naman ganyan. Kasama ng loob, binablock mo ang isang tulad ko na nagmamalasakit lang sa'yo. Animal ka. Meron pang isang DDS kagabi. Nag-post din siya ng fake news. Nag-comment kasi sa akin, ako daw yung fake news. Nung tiningnan ko yung kanyang account, puro Duterte. At may nakita akong fake news. Yung si Marcos Sr. nagsasalita, pinatungan ng ibang salita, tapos si PBBM, yung sinasabi doon sa video, na-addict daw si PBBM, shinare niya at may caption pang hindi maganda. Binakbakan ko siya sa comment at syempre minisage ko, binakbakan ko. Ang sabi niya sa akin, sorry. Tapos sabi niya, subscriber mo ako? Paki ko kung subscriber, nag-subscribe ka sa akin. Paki ko sa'yo. Diba? Tuloy natin to. Ang Pangulo, sinisira ang hope, ang pag-asa ng bawat Pilipino. Hindi naman itinago ang pagkadismaya ni Laurel sa naging patutsada ni VP Sara hinggil sa umano'y 20 pesos na kilo ng bigas na ibebenta sa taong bayan. Sa totoo lang, medyo masama loob ko doon sa kanyang sinabi at I think I speak with in behalf of the DA family dahil medyo yung mga kasama ko dito medyo na-disappoint din talaga sa statement na panghayop yung ibebenta naming bigas at 20 pesos. At para patunayan na hindi panghayop ang bigas, sinabi ni Laurel na mismong siya ay kumakain ng NFA rice.
Well, kinakain ho namin yan araw-araw dito sa DA, no? To ensure, ako mismo, araw-araw ay tumitikim ako ng bigas. And of course, wala naman perfect system, no? Kahit yung mga major producers ng best foods dito, like yung mga major brands. Iginiit ni VP Sara na tila masyadong huli na para gawin o isakatuparan ang pangako ng Administrasyong Marcos ukol sa pagbebenta ng bigas sa 20 pesos kada kilo. Huli na! Huli na ba? Sa tingin niyo, huli na ba? Naniniwala ba kayo na huli na yung lahat? Anong gagawin ng Pangulo? Ay, huli na pala yung lahat eh. Sige, wag na tayo magbenta. Hayaan na lang natin yan. Na maging mahal yung bigas. Forever and ever and ever and ever. Ganun ba yung mindset nitong lustay na to? Ha? K.O. Susan Vergara, shoutout po. Anyang halatado na tila may kaugnayan nito sa pagsadsad ng ratings ng senatorial candidates ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na manok ng Pangulong Marcos. Hindi yan na pagiging na mapagpuna. Nagsasabi ako ng totoo. It's a campaign promise, yung 20 pesos per kilo na rice. Ngayon lang, in-implement na panahon ng eleksyon. It's, sabi ko nga, too little, too late to comply with the campaign promise ngayon. Too late? Tapos, nung nakaraang buwan, sabi mo na, saan na yung 20 pesos na bigas? Pati mga DDS, nagsasabi din. Nung meron na, too late! Ay, nako. Kinikilig talaga itlog ko eh. K.O. At para lang din sa isa pang darating na eleksyon, sa lugar, sa Visayas, kung saan mahina ang numero ng mga Duta eh! Duta! Bagaman ikinagulat ng Bantay Bigas ang biglaang anunsyo ng DA ukol sa pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas, ay nanawagan ng tagapagsalita nito na si Kath Estavillo na dapat tiyakin ang kalidad ng bigas at bantayan ang benta. Ang delikado lang po dito, ito. Ang delikado lang po dito na, halimbawa, merong bibili ng bigas. Okay? Merong bibili ng bigas. Tapos, i-stock nila yan. Stock. Yun yung dapat bantayan ng ating gobyerno. Kasi posible pong yan eh. Posibleng mangyari yan. Diba? Bentahan sa merkado. Dagdag pa niya na hindi lang hanggang eleksyon ang bentahan ng 20 pesos na bigas. Dahil bigla-biglang naglabas ng statement given na dati ang binabanggit nila ay aspiration na lang ang 20 pesos per kilo. So ito ay syempre isang malaking katanungan ay kung meron 20 pesos per kilo, bakit sa Visayas given na napakalawak yung naghahanap ng mababang presyo ng bigas at hinintay nila yan for the last 3 years? Eden Santos para sa Mata ng... So yun. Binlock na ako ng tao. Kayo na yung mag-search nun. Yung pinakita kong picture kanina, i-search nyo na lang. Ha? Kasi ako, nakablock na ako. Pag na-search nyo yung pangalan niya, sabihin nyo, anyari, nababakla ka yata. K.O. Bakit mo binlock si Ballpoint Man? Bakit mo binlock? Andito ba si Tulbanat Boy? Shoutout sa'yo ha. Support po natin yan. Subscribe si Tulbanat Boy kasi sa 2028 po si Tulbanat Boy ay tatakbo ng pagka-presidente ng Pilipinas. K.O. Ay, presidente tuloy. Hindi. Nagkamali ako. Mali pala yung information na natanggap ko. Hindi pala siya tatakbo. Hindi. Wrong information yung natanggap ni Ballpoint Man. Basta i-subscribe na lang po natin yan, ha? Number 1 sa baluta, Abalos. Ayan. Vice lang muna to. Pwede. Diba? Ngayon mga pre, tingnan natin to. Kasi sabi ng iba, bumababa daw po yung ratings ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kaya nga nilalait-lait nila. And then yun pala, fake news lang. Di pala totoo. So, ito, tingnan po natin ito. Ayan ayon dito sa PTV, 6 sa bawat 10 Pilipino, 60%, ang nagpahayag ng matatag na tiwala kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. habang 59% naman ang mga Pilipino ang nagpahayag ng kasiyahan sa pamumuno ng Pangulo. Ito ay batay sa resulta ng pinakahuling tugon ng MASA, TNM, survey ng Okta Research na isinagawa nitong Abril 2 to 5. So yan So ibig sabihin po, mataas pa rin po yung tiwala, no? Oo.
mataas pa rin po yung tiwala ng mga Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yung mga lumalabas na survey po doon, sila lang po yung gumawa noon. Mga DDS lang po. Gagamitin po nila yon para masira ang administrasyon. Masira si Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? So ito galing po yan sa Okta Research. Hindi po galing kay Banat Bay, hindi po galing kay Sara Duterte, hindi po galing sa mga mahilig mag-reels dyan sa Facebook ng mga tatanga-tanga. Hindi po galing kay Joy Guevara, hindi po galing doon sa kutong lupang si Dada. Hindi po galing sa kanila yan. Hindi po galing sa mga laman lupa yan. Galing po yan sa Okta Research. So, yun. Paano na yan, mga Duterte? Manggigigil na naman itong mga to. Kukontrahin na naman. Mag-iisip na naman ng panibagong plano. Gagawa na naman ng fake, survey. Paano nila makontra to? Maniwala kayo sa akin. Kukontrahin nila yan. Ang patataasin na naman nila si Sara Duterte. Paano tataas yung ratings ni Sara Duterte kung ito ay wala namang ginagawa? Paano tataas yung ratings ni Sara Duterte o tiwala ng mga tao sa kanya kung siya ay nanlalait, nagmumura ng walang dahilan? Eto, tataas ba yung grado nyo sa inyong school kung kayo ay magmumura doon? Sige, tanong ko sa inyo. Mas bibili ba sa inyo yung tao? Mas magtitiwala ba sa inyo yung tao kung magmumura kayo ng walang dahilan para lang makapagpatawa? Okay lang magmura. Murahin mo yung gusto mong murahin. Basta ka mura-mura. Pero yung wala namang ginagawa sa'yo, minumura mo. Nilalait mo. Magbibigay ka pa ng apple. Tingnan daw yung katawan. Sponsoran nga kita ng salamin, Sara Duterte. Ang salamin na yon may nakalagay na piatos. And then pusit. Tapos manalamin ka. Habang nananalamin ka, kumain ka ng apple. And then makikita mo kung ano ka. KO! So yan at least maliwanag po dito na ang tiwala ng mga tao kay Pangulong Bongbong Marcos ay talagang mataas.